Pero if manalo ka po, ano yung, kung manalo ka, makapasok ka, attorney, ano yung ipapangako mo sa mga tao na ngayon ay tatandaan nila yan? Ito talaga. Wala akong mukhang mayaharap sa inyo kung hindi ko ito nagawa. Happy birthday anniversary, Chika Hang Luz, every 4 to 5:30 p.m. Now Margo TV Philippines. Mwah. Thank you so much, Miss Pinky of Tornado's Bake Shop. Hello everyone, this is Dr. C. At 1 year na po ang Chika Hang Luz. Please do watch every Tuesday, 4 p.m. to 5:30 p.m. sa Margo TV Philippines. At syempre, thank you tayo sa ating sponsor ng ating cake, Miss Pinky. Thank you so much of Fernando's Bake Shop. Hello everyone, mga ka-Chika Hang Luz. Iimbitahan ko kayo na please do watch Chika Hang Luz every Tuesday, 4 to 5:30 in the afternoon. At syempre, masasalamatan ko si Miss Pinky Fernandez of Fernando's Bake Shop dahil sa itong regalo binigay niyo ko sa amin. Happy first year anniversary sa Chika Hang Luz. Miss Pinky, thank you so much. Mwah! Happy first year anniversary to Chika Hang Luz, and thank you so much, Miss Pinky Fernando of Fernando's Bake Shop. This is not Plan, and I'm very much honored to be part of this show. Watch Chika Hang Luz every Tuesday from 4 to 5:30 p.m. Happy first year anniversary, Chika Hang Luz, and thank you, Miss Pinky of Fernando's Bake Shop. He is a litigation lawyer. Take note of that. Lawyer for 17 years. Litigation lawyer for 17 years. And he is also a teacher at the University of Santo Tomas for 16 years. Wow, galing. At hindi lang yan. Hindi lang ito brains, may puso pa to. He is also an advocate for children's special needs. So, without further ado, let's all welcome independent senatorial candidate, Attorney De Alva. Salamat for having me here. Grabe, napakasaya ninyo. Kakaiba sa mga na-experience ko. Kasi yung mga ibang interview, medyo seryoso tayo. Pero dito, parang sobrang Chika Hang Luz. Because we wanted to see your happy side. Wow. The true you. O, diba? Kasi guys, kasi ang gusto natin, di ba, may mga nakikita tayo mga politicians, medyo off tayo sa kanila if they're there. So we wanted to guess, syempre attorney, because we want to see his fun side. Yes. Di ba? Yung, mas maganda yung kahalubilo mo yung mga normal na tao na katulad namin, attorney. And you know what, Doc? True public service should be masaya. Masaya dapat natin ginagawa yan. Pagbukal sa puso, masaya. Masaya talaga yan. Totoo yan. Pero attorney, ito sisimulan natin ng mga tanong namin sa isa-isa. Maghanda ka na. Pero no, attorney, kasi kailangan para marinig ng mga kababayan natin, ano ang plataforma mo? Ano ang balak mo? Bakit mo panasok to? Ano ba yung inihanda mo? Marami kang kalaban dito. Marami po. Sa totoo lang, honestly speaking, ang dami-daming nakaupo pero walang gawa. I'm sorry guys, pero hindi, yun talaga nakakaiyak, pero yun talaga. Meron tayong bisita dito, si attorney. Titingnan natin kung ano yung kakayanan niya, may share sa inyo para po tingnan natin kung maganda yung plataforma niya, bakit hindi, di ba? Kasi marami na tayong kilala na binuboto natin, kilala natin yan Ayoko na lang mag-comment. Bahala na po kayo sa mga viewers natin. Alam mo, hindi na tayo bata. Lahat tayo bumoboto Lahat tayo may kakayanan bumoto kung sino yung nararapat. Pero ngayon, malalaman po natin itong isang taon to, malinis na papasok sa industriyang ganitong trabaho. Para humawak ng mga taong, alam mo yun, dapat may tama. Which is may saysay. Yes. So malalaman natin. Laman. Kasi guys, aminin natin kasi yung karamihang mga tumatakbo, mabango yan sa una karamihan. Pero ngayon to si attorney, tingnan natin yung mabango si attorney. Naamoy ka na siya. Attorney, question lang, no? Sino ba si attorney? Taga saan po ba kayo? Saan po yung ganun po. Anong hilig ninyo? Yung mga para alam mga viewers natin. Ang father ko is from Isabela. And Cagayan. Yes, Ibanag. Pero hindi halata. Pero ang mother ko is Ilocano. From Ilocos Norte. But ako, I grew up in Bulacan. Kasi nung nakakuha ng pwesto doon yung father ko, ng house and lot doon sa Bulacan, doon na sila. And then, from then on, dito na ako nag-aral sa St. Mary's, May Kawayan, Bulacan. And then UST. And then now, you don't know how to speak Ilocano?
Andito. Makasao. Ay, basit. Basit lang. Kabsat kang gagayem. Amo, yung tuubrain tayon. Ilocano gayam ni attorney ne. Anak lipatan na. Anyo lipatan apo. Agyangan kami. Sabi nga ng pensa ko, sabihin mo kapag nasa Ilocos ka, pinanatay amin ha. Anak lipatan. Itong si attorney, madaldal, no? Yes, I love it. Nakakatuwa ka. Yan ang maganda kasi kaya niyang Yes. i-ano yung sarili niya. Hindi, tsaka totoo. Yes. Kasi masarap yung kasama Usually, okay din naman nag-enjoy din tayo sa mga seryosong tanong sa Yes. di ba? Hindi, may moment na serious, may Pero moment na ito happy. kasi ang gaang Yes, should be. So, sakto lang kasi. And we want the viewers to see your happy side. Attorney, kasi kanina, bago tayo pumasok dito, nagkikwentuhan na tayo. So, nakailang beses na kayo na-attempt pumasok sa ganitong sitwasyon, sa ganitong pagpasok sa ganitong politika. Hindi po kayo, sorry sa term, hindi ba kayo dinadaga? Kasi, syempre, bigatin ng mga kalaban natin dyan. Are you ready? Yes, I'm ready. Wow. This is my second time to file a certificate of candidacy. In 2019, I filed the first time but I was disqualified by the then COMELEC. Why so? Nuisance candidate daw po ako. Panggulo lang daw ako dahil ako lang ay isang guro at abogado. Okay. So medyo nasaktan tayo dyan kasi hindi pa yun yung trabaho ng lawmaker. You should know the law. Should be. Should be a lawyer. Okay. So nilaban ko hanggang sa Supreme Court. Kumampi naman sa atin. So may decision na Supreme Court pero 2022 na nung lumabas. So kulang na. time. Yes. So ngayon, now is the earliest time na I can run. Yes. So this is my first time to run full blast. Na pinayagan tayo. Kaya doble kayo. Kung saan nga kami galing 2 weeks ago, nasa Cebu, Bohol, Visayas, and then Cagayan, paikot-ikot, Camsur, and then next week, nasa Mindanao tayo. Uy, Mindanao. Yes, and then pupunta na naman kami sa Bacolod. Bacolod! Ano Philippines to? Yes, kasi ang senator is nationwide. Yes. Yeah. And we really want to give the people yung totoong option. Yeah. Diba? Kasi lagi tayo nagreklamo, sabi natin, parating sila na lang. Yeah. Pero, wala naman tumatakbo sa atin, wala naman nag-o-offer sa atin. So ako sabi ko, okay, it's my obligation to offer myself to serve. Kahit pa paano, alam natin ang batas. Yes. Litigation lawyer tayo. Nagtuturo ako ng batas sa UST. So I'm Grabe. sure, alam ko yan. So, naka-experience na kayo na pumunta sa mga province, gano'n, naka-experience Oo, na kayo. nakakusan. Kasi po, di ba, compare lang natin, kayo, hindi pa kilala gano'n ng tao, aminin natin yan. Yes. Ngayon, ang dami pumapasok na sa politika ng mga artista pa. Oo. Tama. Hindi po ba kayo nag-iisip na, ay, mas kilala si ganito, mas kilala. Hindi kayo takot sa gano'n. Hindi tayo takot sa ganyan. Kasi kung yan ang una natin iisipin, talagang dadagain ka. Yeah. Diba? Ngayon, isipin mo na lang yan pagtapos na. Pero pagtapos na, ano man ang mangyari, ang sabihin mo, ang iisipin mo dyan, ang mindset mo is, at least nagawa ko. Yes. Kasi the moment na hindi mo nagawa, you don't take the shot, you get 0 points. Exactly. But if you take a shot, kahit na gaano kalayo sa ring yan ng basketball, True. pag tumira ka, may chance na papasok. Yes. Di ba sabi nila sa loto, Totoo. nananalangin ka sa Diyos na manalo ka sa loto, hindi ka naman tumaya. Tama. Tama. Oo. Tama. Kahit ba yung numero mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pag tumaya ka sa loto, may chance ka manalo kesa dun sa wala. Yeah. Yes. At least wala kang haka-haka sa isip mo na Yeah. what if. No, At least you hindi, were sure for yourself. hindi yun ang mindset natin Tama, ngayon tama. Ang Tama, mindset tama. natin ngayon is All about plan your A, mindset. walang Go. plan B. Go tayo. Go, Should be, kahit yeah. pagod, kahit puyat. Kasi nakikita ko, tingnan nyo naman, 6 weeks ago, hindi tayo magkakakilala. Yeah. Yeah. What are the chances na sa ginawa ng Diyos, sa tagal na ginawa ng Diyos na Yes. panahon, magkakasama tayo dito ngayon? Sure. So, bawat galaw ko, lagi ko iniisip, may purpose ito. True. May purpose ang bawat galaw ko. Yes, naniniwala ako dyan. Number 1 And yan. ito yung isang iniisip ko. The fact that you are going around nationwide, buong Pilipinas, yung mai-impart mo yung advocacy mo, it's a big help already. Yes, yes. Alam mo, Doc, Tatatak when yan. we were in Cebu, Mhm. maniwala ka, munti kami nag-iyakan. Oh, wow. Ay, Kasi meron dong mga magulang, talagang bit-bit nila yung mga anak nila na may autism, Yeah. may mga ADHD. 2 hours yung travel nila by tricycle. Wow. Yung iba 30 minutes.
Can you imagine may bitbit silang bata na may autism? Hirap nun. Mahirap yun. Mahirap. Pero And yet they were there just to meet me kasi nakaka-relate sila sa advocacy. And they know that you care for them. Exactly. Nainalaban ko talaga. So simulan na natin ng mga diskusyonan natin talaga ng bonggang-bongga. Tapos sundot-sundot ng comedy. Why not? Attorney, question lang ulit. Go. Sa dinami-dami po na pwede natin pasukin sa gobyerno, hindi kayo nag-start sa mababa. Andito tayo kaagad sa Senado. Bakit Senado po? Kasi yan ang lagi kong na-encounter. And that is a legitimate question kasi bago tayo sa politika. Yeah. Napakaganda niyan. Kasi gusto kong ipaalam sa lahat na ang posisyon ng Senado is not a position of promotion. It is a position of responsibility. Yes. Ano ibig sabihin yan? Bawat posisyon sa gobyerno, meron kanya-kanyang authority, may kanya-kanyang kapangyarihan. True. Nagkataon lang na yung gusto kong pagbabago sa Pilipinas ay magagawa mo lamang kung ikaw ay nasa Senado. Halimbawa, gusto kong gumawa ng batas para sa mga children with special needs na magkaroon sila ng libreng therapy, libreng developmental assessment. Hindi ko magagawa yan pag mayor ako. Yeah. Sabagay. Halimbawa, gusto kong itaas yung pondo ng husgado para dumami ang korte, dumami ang judges, para mabilis yung takbo ng kaso kasi mabagal ang takbo ngayon. Ay, totoo po yan. May hugot. Totoo yan. Totoo yan. Tapos tumatakas to yung mga tao, attorney. Nawawala yung kaso. Pero kung mabilis yung kaso, mararamdaman mo yung kumpiyansa mo sa gobyerno. Totoo. Education lawyer ko, alam ko yun. Magagawa mo lang yan kung ikaw ay nasa Senado. Another thing, kung gusto mo, ako kasi gusto kong amyendahan ng family code natin. Family code natin, yung mga batas na nagre-regulate sa relasyon ng pamilya, gusto kong maamyendahan yan. Magagawa mo lang yan kapag ikaw ay nasa Senado. So kahit na magaling kang konsehal, barangay, kung hindi ibig sabihin magaling kang mayor. Pag magaling kang mayor, hindi ibig sabihin magaling kang governor. Pag magaling kang governor, hindi ibig sabihin magaling kang senador or congressman. Kasi yung mga yan, ginagawa nilang promotion ng position nila. Ngayon ako kasi hindi ko ginawa yun eh. Ako, ang skill set ko is paggawa ng batas, national. That is why, Senado yung una kong tinakbo. Sabi nila, bakit hindi ka na governor? Doon naka-enclose yun eh. Yes, wala akong skill set, wala akong kakayahan na maging governor. Wala akong kakayahan na maging mayor. So, ang tinakbo ko, yung angkop sa kakayahan ko at sa kaalaman ko. At saka kasi, yung mindset ng iba, bakit senador agad? Dapat nag-start ka sa... Di ba yung... Yeah. That's true. Pero pag nag-start ka naman sa mababa, paakyat na paakyat, iaano agad, may balak tong magganyan. Di ba? So, minsan guys, ang mindset ng tao hindi natin hawak. Pero ang ganda ng ginawa ni attorney kasi tama nga naman. Yung and you are the right person to yung iba nga tumatakbo ng Senado, walang kaalam-alam. Exactly. Which is, ikaw, you're a lawyer. Exactly. You know a lot of everything, paano magpasa ng mga batas, which is, ikaw yung, actually, dapat nga, minsan iniisip ko, dapat nga ang mga more on politicians is mga lawyers. Why? Because you already know the process. You know, the first sets of senators ng Pilipinas are all lawyers. Ang ganda. In fact, kaya yung mga laws na ginawa nila noon, applicable pa rin. May mga iba din tayong sa Senado na no experience. Pero naandyan. Popularity. Yun nga yun. Yun yung medyo... Hindi, guys, yun nga yun. Tayo, normal lang. Real talk lang. Real talk, Real talk lang. Ito pa, attorney, di ba, sasabihin ng iba, pwede ka naman, gusto mo tumulong, tama, sa mga kabataan, lalo na may autism, may ganyan. Pwede ka naman tumulong kahit ala ka sa Senado. Totoo yan. Ngunit, ito ang lagi natin iisipin. May ngunit. Pag wala ka sa posisyon, hindi mo magagawa yung batas. Oo, kasi ngayon, batas talaga batas dapat. Talaga. You know why? It has to become a law because nagmamakaawa lagi mga magulang sa politiko. Yun ang gusto kong tanggalin eh. Exactly. Ang gusto ko, magkaroon ng batas para hindi sila nagmamakaawa. Kasi kapag may batas, automatic yan. Halimbawa, di ba libre ang pagpapaaral sa public school, di ba? Elementary, etc. Automatic. Automatic yan. Ganun ang gusto ko sa therapy and developmental assessment. Ngayon, hindi mo magagawa yan pag walang batas. In other words, kaya ko man makatulong, limited lang yan sa komunidad ko.
ang gusto ko sa buong Pilipinas. Wow. You know, I get the point of attorney. Kasi Yes. tama nga naman, pansinin nyo sa mga foundations, lahat ng mga may kapansanan, lahat sila doon nakapila. Which is dapat they don't deserve na pipila pa doon. Exactly. Kasi sila na yung may special needs. Yes, I get you. nahihirapan na sila. Alam mo, yung mga magulang umiyak sa akin. Yeah. Pero kapag in-explain ko, ma'am, wala pa po ako sa position. Pag ako nasa position, pag may ginawa tayong batas, hindi nyo kailangan magmakaawa. Yeah. Kasi kusang may lalabas law yan. I really get it. Yeah. Hello eh. Alam mo naman natin Yeah, yung isa. now, attorney, we fully understand, especially me, admittedly, kasi before, ang thinking ko medyo nasa ganung side. The usual thinking na sinasabi nila na, hindi naman kailangan maging senador o para makatulong sa Di ba? That's Yun, number one. yun talaga yung Pero maganda okay. point Number niya. number two is, naisip ko, oo nga pala, no, it should not be supposed, it's not supposed to be a promotional scheme na kasi may kanya-kanya expertise nga pala ang position sa government. So when we say Senate, it means you are a lawmaker. Yes. It's a different thing when it comes to Congress. It's a different thing when it comes to mayor. Yes. Now, this leads me to my next question. Nabanggit mo kanina na you mentioned na you want to make laws. Kaya you want a seat in the Senate. Exactly. Nabanggit niyo po. Sabi nga po na nakakarami, ang dami ng batas sa Pilipinas, wala namang nangyayari. So, ano po sa tingin mo ang pwede natin, ninyo, magawa para sa Pilipinas upang tulungan ang mga nasa laylayan? Wow. Ito, magandang tanong yan. Yeah. No? Sasagutin ko yan in a generic but specific. Medyo magulo. Sige. Kailangan natin itaas ang pondo ng husgado. Bakit? Sasabihin, anong kinalaman ng mga courts? Karamihan ng problema natin dito, magkakamag-anak, nag-aaway-away. No? So yung kapayapaan hindi nila ma-attain. Kapitbahay, nag-aaway. Ekonomiya, connected din. Corruption, connected din. Ang husgado, the judiciary, is the only constitutional, legal, and feasible solution against all the problem. Nasubukan na natin yung, say for example, yung mag-aaway kayo sa social media, maglalabasan kayo na sa mga loob, pero saan kayo babagsak, magdedemandahan din kayo. Diba? So, kung mabilis ang takbo ng kasos, I'm sure lahat kayo nakaramdam, may pinsan kayong nagdemandahan, may pinsan kayong naargabyado, dinimanda nyo, 3 taon na, hindi pa natatapos ang kaso. No? Hindi ko kasalanan ng mga judge yan. Sino may kasalanan yan? Yung overloaded na cases. Okay. Halimbawa, parang embudo yan eh. Parang pag ano, no? Kapag maliit yung butas, kahit gusto mong pabilisin yung takbo ng kaso, kung madami, mabagal pa rin yan. Ngayon, sinisisi nila yung mga judges. Pero, can you imagine, 110 million Filipinos. I-divide mo yan into how many? Nagdedemandahan yan. Ganun karami ang kaso sa Pilipinas. Now, ang corruption index ng Pilipinas, 116 tayo sa buong mundo. Ibig sabihin, pang 116 tayo out of 180 plus, 90 plus country. Ang problem is, 1% lang ng budget ng buong Pilipinas ang husgado. So that is only 64 billion. Samantalang yung infrastructure, tinaasan nila from 800 billion, ginawa nilang 1.1 trillion. Eh di ba alam natin infrastructure ang mataas sa corruption? Sure. So ano ang problema dyan? Pina-prioritize natin ang infrastructure, alam natin na dyan ang corruption. No? Ang problema, hindi natin pina-prioritize ang husgado, alam natin na pwedeng ipakulong ng judge ang isang taong corrupt. So kung hindi mo pupondohan ng isang agency na nagpapakulong sa mga tao, parang may problema ka. Yeah. Kasi parang tinutulungan mo yung mga corrupt. Yes. Parang tinutulungan mo yung mga nag-aaway. Pinapabagal mo yung kaso. So, sa tanong na ano ang may tutulong mo, this is the general answer, the judiciary. Anong specific solution? Padamihin natin ang korte para bumalik ang confidence ng tao sa gobyerno. Kasi pag bumalik ang confidence ng tao sa gobyerno, pag nagsalita ang mayor, pag nagsalita ang presidente, maniniwala ako rito kasi pwede ko siyang kasuhan. Just in case na may ginawa sa kapalpakan. So yun ang nakikita ko solution. Actually, yung mga iba kasing sa law, yung iba kasi binabasura nila yung batas. Wala. Yeah. Pero tama kayo, dapat maayos talaga. Dapat marami yan. Implementation. Yes. Oo. Yes. Exactly.
Exactly. Tama, Nasa oy. implementation at kung hindi mo sa in-implement ng maayos, pwede mo siyang kasuhan. Yeah. Okay. So yun ang Yeah. sinasabi ko eh. Kasi meron tayong pattern na ito yung batas, kailangan ito yung sundin. Yes. Pero kung hindi mo sinunod, may katumbas Meron. na ano. May sanctions na katulad. True. Okay, wait lang. Wait lang. May comment lang dito. Salvacion Ramos. Tama si Attorney Angelo De Alban. Please vote number 20 sa balota. Ay, memorize Yan ang na. dapat na makaupo sa Senado. Oh! Thank you very much. Ayan. Pero Nag-review yan. may question lang ako kay Go. Bakit mo pinili yung advokasya mo to help the special Children. na may mga needs? Bakit ka napunta? Di ba dapat pag lawyer ka? Bakit ka Ganyan. nag-focus Bakit dito doon? ka yes. Bakit ka nag-focus doon? Malaking bagay yung nagkaroon ako ng pamangkin na may cerebral palsy and autism. And it's just isang pamangkin pa lang yun. Meron pa akong mga pamangkin na merong nasa autism spectrum. No? So, hindi lang isa sa pamilya namin. Meron ako pamangkin si Liz, no? In other words, malapit talaga sa puso ko yan kasi may personal na experience kami. But even before that, meron kasi kaming eskwelahan na nakikita namin yung hirap ng mga magulang na kung paano alagaan. So nakita namin, kulang yung public school teachers training sa pag-handle ng mga children with special needs. Totoo yan. Kaya sabi namin, dapat may pondo ang gobyerno na mapondohan ang training nila. Pero dapat hindi lang sa public school teachers, dapat pati sa private. Kasi nangyayari nga, pinag-aaway natin ng public and private. Popondohan ng government ang public school teachers, pero hindi niya popondohan ng private. Ano nangyayari? Lahat nagpupunta sa public. Tapos sasabihin, masyado kaming maraming trabaho. Natural. Kasi pinondohan kayo ng gobyerno. Kung pondohan din ng gobyerno ang private, so maghahati tayo. Ano ba naman yung magbigay ka ng subsidy sa private sa mga estudyante? Meron ngayon yung GASPE na tinatawag, government assistance. Pero pang senior lang yan, grade 11 and 12. Wala siya sa basic education like kinder 1, 2, 3, 4. Ganyan. So dapat, ang gobyerno makita niya na ang punto niya is yung general welfare ng bata. Pag general welfare ng bata yung tinitingnan mo, whether private or public, susuportahan mo. Yes. That is why, nakikita talaga namin, hindi lang ako, kapatid ko si Teacher Al at si Teacher Kim, no? Nakita namin ang laki ng problema sa education ng bansa. No? In fact, sa EDCOM report, EDCOM 2 report, nandun na bata pa lang, dapat may problema na sa malnutrition. Totoo naman. Okay, grade 1-year-old, less than 1 to 3 years old, kulang sa malnutrition. Nakakadagdag yan sa problema eh. Totoo. So dapat mapondohan talaga ang education. Pero ano nangyari? Hindi siya pinondohan. Ang pinondohan natin yung infrastructure. Which is mali. Galing tayo sa COVID. So may health problem tayo. Hindi natin pinondohan ng health. May problem tayo sa education. Hindi pinondohan ng education. Bakit nga ba, Attorney? Ay alam na this. Ay wala nang question dyan niya na yan. Kasi kahit saan ahensya ka ng gobyerno, pag sinabi mo infrastructure, laging ang daming terms sila dyan eh. May for the boys, may under the table, may SOP, may naku kung ano dyan. Sana lang makakuha tayo. Isipin po na, think before you shade. Yes. Diba? Kasi, wag tayong bara-bara lang kasi kailangan natin alamin. I don't wanna mention, basta piliin nyo po maigi. Kasi, katulad nito, yan, may mga guest tayo na makikitaan nyo ng... Na-open ang ating mind, guys. Pero ang ganda ng sinabi ni Attorney kasi sa totoo lang, ang formative years, kailangan mas tinututukan. Pero sana din, maging totoo. Kasi ang dami nagsasabi na, ganito gagawin ko, ito gagawin. Di, Attorney, aminin mo yan. Maraming gano'n. Ito gagawin ko, ito gagawin ko. Pero pag nakaupo na, wala eh. Nga. Pero, Attorney, ako po, ako, di ba? Yeah. Yan, kasi na every election nangangako. Yes. Every election nangangako, and then makikita mo, wala man lang sila na ipasa kahit isang batas. Yes. So, yan ang nakakahiya doon. Kasi, ibinoto ka ng tao, tapos, walang nangyari. Wala namang ginagawa, sinisweldohan ka. Medyo malaki rin ang sweldo ng Yes, I know. Yes. Senador. Yes. 270,000 to 300,000. How long will it take for you to pass a law?
Para ano yung process para napagdadaanan mo, attorney? Alright, under the Constitution, dapat may 3 separate readings yan. The first reading, second reading, third reading. Usually, nagtatagal yan sa second, yung referral nila sa committee. Kasi magre-research dyan, magde-debate dyan, may committee reports, no? May hearing, madami dyan. Ang problem dyan is, walang problema sa budget ng husgado. Kasi yan ay yearly. Okay. So, they cannot assail me there. Pag sinabi kong, tasan natin ang pondo ng husgado. Pag may nagsabi, ayaw namin. Bakit? Siguro, kampi ka ng korupsyon. Mare. Bakit ayaw mong gumawa ng maraming korte? Siguro gusto ko ito. Yeah. Kasi logical eh. Bakit ayaw mong pondohan yung ahensya na magpapakulong sa'yo just in case? Yeah. Diba? Second, pagdating naman sa children with special needs, marami na kami. The fact na nanalo ako, kung manalo man ako, means na malaki ang boses namin. Yes. So sasabihin na, isisiwalan ko sila. Ito, nagawa ko na, ito ang pinangako ko, si Senator ganito, wala daw sa pakialam. Meron pa nga ako isang senador, meron kaming isang grupo na nakausap. Sabi niya, nilapit namin to kay Senator. Okay. Sabi ba naman ng Senator sa kanila, ay walang return of investment dyan. Oh, wow. Walang ROI daw sa mga children with special needs. That's really sad. Alam mo, Yes. Grabe, no? Yes. Yeah. It's very sad. In fact, dalawang senador yan. Nilapitan nila dalawang senador na ganyan. Sabi niya, Ang daming attorney, ang dami na nagko-comment sa'yo, naaaliw ako, si RR. Yes po, tama. Share ko lang mga bata na na-meet ko dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Bata pa lang sila, may fund na para sa education. Attorney, maganda yan. Yung mga plataforma mo, maganda yan. Marami ka matutulungan. So, okay. Ilang ano yun, attorney, bago makalabas ka ng isang law, how long will it take? Itong sa children with special needs, ang unang-una natin dyan ay data. Okay. Kasi ngayon, hindi natin alam kung ilan ang children with special needs and persons with disabilities. Hindi natin alam eh. You know, ang disability is not just apparent. Meron tayong tinatawag na non-apparent disability. Ito yung mga ADHD. Yes. autism. Marami Kasi yan. alam natin pag sinabi mong persons with disability, ito yung may mga saklay, Yes. may mga hearing aid. Yeah. Okay, PWD yan. But ito mga visible disability. Yes. Meron tayong tinatawag na non-apparent disability. Ang Yes. kailangan nito kasi is developmental assessment. Yes. Pupunta ka sa DepEd, developmental pediatrician, no? Papa-assess mo yung anak ko ba, May may ganito, autism, yes. ganyan. So doon lang natin malalaman kung ilan ang ilan ang tao na may kailangan, saka natin pupondohan. Pero kaya ng 1 in 2 years. Kaya yan. And you know, that's another problem. I'm thinking, kasi di ba, we are going to gather data and informations all over the Philippines. Yes. It's really hard to do that. Exactly. Pero, kasi ito ang maganda dyan, nag-raise na kami ng awareness eh. Yeah. So, ibig sabihin, kapag nagpatawag ka, willing na silang lumabas. Yes. At kapag alam nila na may isang advocate sa Senado, hindi na sila mahihiya. Alam nila na meron na silang pupuntahan. Yes. Ito, excuse me guys. They will support. Meron palit nag-comment. Ayan, kailangan mas mataas ang pondo ng health at edukasyon na kailangan ng mga bata at nakabukod sa iba pang infrastruktura. Infrastructure. Oh. Yes. From RR, yes. Yeah. Grabe si RR. Ang galing naman. Shout out to you, RR. Si Doc Eco nanonood. Hello, Doc Eco. Doc Eco. Hi. Ayan. Ay, sa ano na yan sila? Si Doc Eco, taga Bulacan, sa St. Adela. Talaga? Yeah, yung school. Ayan, he's watching. Oh, hi. Ayan, mga kababayan ng mga taga Bulacan. O, diba? Ay, Sino may pa? komento pa rito. I'm autistic dad says, tunay yan si Atoy de Alban. Yes. Yan ang superhero Kinikilabutan ng ako, ha, children attorney, with ha. Special needs. Ito na ang tamang panahon. Wow! Di ba? Ano Parang kanta yun lang siya. Parang ito na ang tamang panahon. Nakakatuwa lang yung mga viewers natin. Kinikilabutan ako, promise. Yeah. And Emma Reyes says, Galing. sana po manalo ka. Attorney, big help po yan sa amin. May anak na Autism. autism. Yes. Sa hirap ng buhay, hindi namin ma-therapy anak na. Yes. Ipapasok ko yung isang question ko. Oh, go. Kasi Sige. ang sagot niya, sino yung huling nag-comment? Si Emma Reyes. Ayan, Yeah. si Ma'am Emma Reyes, shout out to you. Maraming salamat po sa comment nyo. So, ang itatanong ng iba, wala naman kami mga anak na may ganyan eh.
Paano yun? Okay? How will we support you na hindi naman kami, wala naman kami kakilala na ganyan? Eh, syempre, attorney, ang susuportahan mo lang. Yung may mga ganon. pamilya lang Sa, na may sa ganon. ibang paraan, ano po kaya attorney yung may bibigay natin na tulong sa ibang Para paraan? ma-support ka namin. Hindi sana natin isipin na dahil wala tayo, hindi tayo tutulong. Di ba may kasabihan, hindi dahil hindi umuulan sa inyo, umaaraw sa ibang lugar. Ganun ba? Hindi dahil umaaraw sa inyo ay hindi umuulan sa iba. So, hindi ibig sabihin na hindi mo kailangan ay hindi kailangan ng iba. Yes. Isang bansa lang po tayo. No? One way or another, maapektuhan tayo ng ganitong problema kung hindi natin siya i-address. Noong 2008, wala akong pamangkin. Kahit isa na may autism, may cerebral palsy. After almost 10 years or 9 years, saka kami nagkaroon. Hindi natin alam ang mangyayari in the future. Yes. Tama. Kaya nga gusto ko itong maging batas. Para kahit sino ang maiupo dyan, kahit anong mangyari, eto pa ho mga nanay, anong mangyayari sa anak ninyo pag namatay na kayo? Yan, isa pang... Oo. Diba? Sad. Sa mga magulang na merong anak na autism, who will take care of them kung wala tayong batas? Tama. Pag nakagawa ako ng batas, automatic lalabas yan. Nandyan kayo o wala. Yeah. Kaya yun ang hinahabol natin. Sana attorney, true to life talaga yung sinasabi mo kasi maraming may kailangan niya. Ayan o, may mga nag-message na taga-Angono Rizal, sana matulungan niyo po kami. Ayan o, ayan, nagsasabi na sila. Hello po from Bulacan. Dami talaga. Ang dami Kasi that is the reality. That is the reality. Kung merong pangangailangan ng senior citizens, may pangangailangan din ng children with special needs. Yes. Ang mahirap po kasi sa children with special needs, meron talaga silang pangangailangan at dapat nasa batas kasi hindi dapat sila nagmamakaawa sa politiko. Exactly. No, every time na kailangan nila. Yun ang mahirap dun, yung kailangan mo na magmamakaawa ka pa. Ang problema, paano pag namatay yung lola, yung wala nanay, nang titingin. sino magmamakaawa para sa bata? Totoo yun. At saka yung it makes my heart melt talaga na parang maiiyak ka. If you see them, sila na nga may kailangan na tulong, sila pa yung pipila. Exactly. Totoo. Yun ang nakakainis yung pipila ka pa eh. Yeah. Di ba? Ay nako, Dapat sad hindi ako. mo sila kinakaawaan. Oo. Dapat pinaglilingkuran mo sila kasi citizen yan eh. Di ba? Tsaka maganda yung batas mo kasi once na lumabas yung batas mo, hindi na nila ma-experience yung ganyan, pipila sila, kung kani-kanino lalapit, because meron ng magiging area na dito, lahat ng may special needs. At hindi lang yun, dapat lagyan natin ng penal laws, penal provision na kapag hindi mo yan ginawa, hindi mo ni-release on time, pwede ka makulong. Yeah. Kasi yung iba, pinopolitika nila, hindi kita kaalyado, hindi mo na kita bibigyan. Pero kapag ganyan yan na parang basic education, kakampi kita o hindi, papasok ka. Attorney, happy lang ako for you ha. RR, makakaasa kayo attorney, both nyo as OFW, magandang panhawakan po yung ganyang batas. Lalo na po sa, isa ako sa member ng mission. Yes, please. Charity Home of Love. Diba? Maraming nakaka-relate. Yung mga napupuntahan natin ng mga foundation. Ariel Anselmo, Attorney De Alban for Senator. Tatak De Alban from Tumawini, Isabela. Ay, taga dyan ang father ko. Ayan! Ay, mga kababayan tayo amin. Yes! Meron pa, ang dami nagme-message na sarap basahin. I'm autistic dad. Attorney De Alban, pinaglalaban mo mga anak namin. Ay, ang ganda. Hello po. Ayan. Ang dami na. Hello po, Miss Ate Elisa. Nakakatuwa kasi ang dami nagko-comment. Kasi totoo marami talaga. Marami talaga. Aware na sila ngayon. Actually, yan ang nililibot namin. Yung brother ko, kasama ko lang kanina sa DZRH, na I'm sorry kung nabanggit ko. It's okay. Kasama lang namin kanina. Ngayon, lumipad siya papunta ng Mindanao. Advance party ko sa doon. Wow. And then, babalik sa the next, I think 21. Tapos, sabay na kami pupunta sa Mindanao. So, ang point ko lang dito is, aware sila na pupunta kami doon, may gathering doon, kasi aware na sila na lumalakas na yung boses natin. And it should be. You remember before, ang mga persons with disabilities, hindi natin pinapansin. Yan, nagkaroon ng person with disability law. Senior citizen, hindi pinapansin kasi matatanda na daw yan. Yes. Pero Pero attorney ito sabi,
mahirap humingi ng tulong, gamot lang sa ubo, wala pang maibigay. Process panid pa ng requirements. Paano naman po yung sa inyo? Ano yung balak ninyo? Yun yung sinasabi ko po na may developmental assessment dapat para may basis tayo kung ano ba ang diagnosis ng bata. So say for example, kasi yung ibang sasabihin nila, ay paikot lang ng ikot, pa ganyan. Hindi natin alam, baka meron siyang autism. Yes. Let me give you an example. Para ma-check. Alam niyo, di ba yung nag-stymie o yung nag-steamy yung bata, yung Yes. Sa atin may inis tayo doon. Yes. Correct. Pero if you want to actually experience that is an stimulation, overreaction sa kanila. Yes. Nakapunta na ba kayo sa isang gathering na nag-feedback yung mic? Yes. Yes. Kapag ginanong mo sa Yes. Ganyan ang kanilang naririnig kapag maingay na sa Yes. Okay. Kaya Tapos, ayaw nila ng maingay. nasubukan mo na ba natutukan ka ng malaking flashlight sa mukha? Yes. Ganyan din ang nararamdaman nila kapag malakas masyadong ilaw. Pero hindi mo malalaman yan sa unang tingin mo, isipin mo lang, ang kulit na itong batang ito. Yeah. You thought it's normal. Ang kulit na itong batang ito, hindi siya mapakalit. O kaya yung iikot siya ng iikot Yeah, ganun sila. Ganun Akala sila. mo magagalit ka kasi na, papaluin mo pa siya. Yeah. Kasi nakukulitan ka. Pero kung may developmental assessment, may diagnosis, maiintindihan mo, ito pala ang nangyayari sa anak ko. Maiintindihan mo siya. Yeah. Then you can give the therapy that he or she needs to properly address yung kanyang pangangailangan. Tama si attorney. You know why? Nung kabataan natin, alam mo na, golden years tayo. Alam mo na, golden years tayo natin. Parang hindi ko alam. Alam mo na, Parang doesn't seem like. I know your baby face, okay? Pero tanggapin na natin sa atin. Doesn't seem like. Me, no comment. Di ko alam yan. Bata pa kasi si attorney, pero attorney, magbigay-pugay ka sa mga golden years. Ewan ko, hindi ako, golden ba tayo, Madge? Ay, sorry. I'm so proud of it. I'm so proud of it, so I don't care. Let's Okay. not change the topic. Sasabihin ako. Okay, See? hold on. Dapat Okay, doon tayo. I remember. Kasi, di ba, nung kabataan natin, Naj, ang dami nating mga kaklase na hindi natin alam na kaya pala ang kukulit nila. And then later on, pagka nagre-reunion na yung mga batch, hindi ka ba na, baka mamaya Yun. ADHD ka. Dok, Because- napag-uusapan natin yan. Di ba? Because hindi sasabihin na, hindi Ay, ako aware. diagnosed. Yeah. Hindi kami aware. Tapos sabi ko, ay, malamang. Ako Kasi din. attorney iba, hindi nila alam eh. Yes. Hindi nila because alam. nga, wala tayong education and yung support ng government sa atin to check yung mga bata kung anong meron sa behavior Dapat nila. may ganun. Ang masakit pa niyan, Dapat yung iba doon, nakikick out pa. Di ba? Yes, dahil yung attitude. Yes. Hindi nila alam na, May- or yung isang estudyante na hindi siya makapag-concentrate sa math, pero magaling siya sa ibang subject. Ay, present. Oh, di ba? Meron kami ma'am. mga estudyante na hindi sila magaling sa ganito, pero sobrang galing nila sa ganito. Yes. Yes, Kabisado nila yung date, okay lang na ganito, Yes. ganyan. Memorize nila. Noong January 21, 1975, is it a Alam. Monday or Tuesday? Yes, Alam niya kagad. Alam niya. So, hindi tayo masyadong aware noon. Yes. Pero ngayon, we are very much aware of what's happening. No? Kaya nga, awareness Awareness is the key. nga talaga. Is the Awareness key. is the key. True. Kasi hindi natin alam yung mga kasama natin sa bahay, kaya pala ang titigas ng ulo, kaya pala hindi nakikinig sa atin, kasi meron pala silang mga special needs that we don't even know about. And, maiiwasan din natin ang mga teachers na napapalo ang mga estudyante. Kasi even the teachers don't know. Pero actually, siguro, attorney, if we push through with your law, i-ano din yung mga teachers. Yeah, training. Training Actually, for wala them. silang training. Yes. Kulang yung They need training to be nila. trained Yes. Para How they to will know, handle. itong behavior na to, okay, this is for referral. Sabi ng for viewers them. natin, mahal daw kasi ang assessment. Yun. Sobrang Yun, mahal isa pa talaga. yan. And Kasi we na cannot, limited. we cannot Emma blame the Reyes. doctors, ha? Yes. Kasi limited ang doctors natin sa ngayon kasi, syempre, no? Pero we cannot blame them kasi ang dami, no? And then, It is true. Limited. kailangan talaga mag-intervene na ang government. Yes. Yes. No? The government should not, hindi yung sabihin, ba't kami magsasayang ng oras sa mga yan, ng pondo? Kailangan mo gastusan yan. Yes. Citizens yung mga Yes. yan. No? Attorney, pati po ba yung pati yung mga daan sa kalsada, maaari natin gawin yan kasi wala daw madaan ng ibang mga person Yan. with disability. Ayan, Yan ang galing kay sinasabi natin, Jazz. hindi tayo, isa pa yan, hindi tayo persons with disability friendly country. Yeah. No, ako, sabi ko nga, yung True. pamangkin ko may cerebral palsy. Kinikilabutan ako kay Naka-stroller ko. attorney. Naka-stroller kami, naka-wheelchair kami.
Hirap na hirap kami sa kalsada. Walang rampa. Yes, sa ibang bansa, ang mga bus, merong ano, di ba? Yes. Hindi ko alam dito bakit nga gano'n. Sa pwede mo i-demand yung government mo kapag hindi ka persons with disabilities friendly na. So, dito sasabihin lang nila, kasama number 20, alam niyo na, Attorney Alf. You know what, ladies, I'm just at home. I just want to pay attention talaga sa mga gustong sabihin ni Attorney Alban. Kasi, I want to feel inspired by what you're saying, Attorney. And thank you so much for that, for those statements, for those, kasi totoo yan. What is happening right now is this country right now needs to be an us country. It needs to be an us country. It's not supposed to be a me and me alone country. Like Japan, for example. Japan is a very us country. They think about other people rather than they think about themselves. So, nakakatuwa lang na mapahinggan natin ang advocacy. Alam mo, ang nakakainis pa rito, yung mga politiko natin na nakaupo, meron silang mga anak, pamangkin. Di ba? Pero dahil they can afford, wala silang pakialam sa iba. Precisely. Alam mo, ako sa circle namin, sa community namin, kilala namin kung sino. Ayoko lang magbanggit because we are not at liberty. Pero ang nakakainis dyan, yung mga politiko natin na nakaupo ngayon, sa Senado pa lang, I can say meron. Meron yung isa, actually, ayoko na mag-gitin. Meron silang anak, meron silang pamangkin, meron silang pinsan, pero because they can afford, wala silang pakialam sa buong Pilipinas. Kasi para sa kanila, kaya naman namin, bakit hindi mo kaya? They are not affected. They are not affected. Entitled sila di ba? Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, kailangan mag-upo tayo dyan na merong concern. Ako, lagi kong sinasabi, pamangkin ko ganito, I'm proud of him, I want to help him, I want to, inspire people to be aware, huwag kayong mahiya, huwag kayong maging in denial. Tama. Attorney, bakit meron naman palang budget, bakit yung iba hindi sa Senado, hindi magawang ayusin yung mga ganyan? Yun na nga yung sinabi ko kanina, merong dalawang noong senador na nilapitan namin dyan, pangit daw ang ROI, pangit daw ang ROI, ginagawa nilang business kasi, ginagawa nilang business yung, which should not be. Kasi nga, sabi ko sa inyo, kapag ang advocacy mo hindi galing sa puso, wala kang pinanggagalingan, lip service, hanggang salita lang, the moment na maupo dyan, wala na. Totoo ba yun, Attorney? Kasi pag nakaupo ka sa mga ganyang klase, kasi malaki kasi kinikita dyan, di ba? Ganun yun, di ba? Others kasi, parang for themselves. Yun nga yun. Kasi malaki kinikita nila dyan. Yes, malaki sahod nila dyan. Negosyo. Yung sa Senado, ang income, I think, ng Senado, anyway, makikita parang ang starting is 273,000 per month. Ay, talaga ba? Yes, I think next year or 2 years from now, magiging 300,000. Kaya wala silang pakialam. Wala pa yung under the table dyan. Wala pa yung may mga kung medyo may hustle ka. Yes, Attorney. Sana lang makapasok ka, makaupo ka, mayroon kang posisyon. Kasi maganda yung adhikain mo para sa mga tao na ngailangan, Attorney. Isumbat nyo sa akin. Yes. Attorney, kasi sa ibang bansa nagagawang maayos, bakit sa atin hindi nagagawa? Nasa implementation, nasa oversight, at saka talagang walang batas gusto talaga nila na walang batas. You know why? Para magmakaawa sa kanila yung tao. Yan, binigyan kita ng ganito ngayon, ha? Huwag mo kong kakalimutan pagdating ng eleksyon. Yung mga di ba? Yung mga pasimple. Typical na Pilipino, Di ba? Ikaw naman, nakatanggap ka ng ganitong halaga, sasabihin mo, ay, si ganito tumutulong sa amin nung panahon may kailangan kami. Natural, pera mo yun. Ibinalik lang sa'yo, pero hindi pa kabuo yan. Yan. Yung mga ayuda dyan, nakatanggap 1.5 lang. Talaga si Attorney. Magkano ba talaga? 1.5 ba talaga? Pero in fairness, si Attorney matapang. Sinasabi niya talaga. Pero kailangan kasi kailangan ng batas. Kailangan when we consider them as public servants and not kings and queens, magdedemand tayo ng accountability. Pag ang tingin natin sa isang senador, magtrabaho ka. Kasi una sa lahat, binabayaran kita sa sweldo mo, tax ko. Trinabaho ko yan. Nag-overtime ako, na-traffic ako.
nag-away kami na misis ko pero I still have to go to work. Yes. And then how many % of my sweldo mapupunta sa iyo? Yeah. Kung ganyan ang mentality natin, titirahin ka talaga kahit senador ka. Magiging conscious na yung mga nakaupo na, oh, Yes. guys, we have to like do our job. Right? Oo, okay ka na dyan? Ay, hindi. Ay, Hindi pa. next mo. Last question. Go. O, diba? Go. Bago tayo magtanong kung nag-basketball ba si attorney. Okay. Ang ganda ng mga sinabi ni attorney. Yes. Iniisip ko lang, ano yung nagbigay sa'yo or tao or something na na-influence sa'yo. Why are you doing this and why are you there right Para now? pasukin to. Yes. Walang isang tao na nag-influence sa akin. Kung isang tao lang, I am a collective, I'm a Okay. fruit of a collective Oh, that's good. effort ng people around me. Yeah. I am not a self-made man. No, I'm not. Nagtrabaho yung nanay ko para pag-aralin ako, nagtrabaho yung tatay ko para pag-aralin kami, no? Yung pamilya ko, kapatid ko, mga tsohin ko, tsahin ko, kaibigan ko, asawa ko, pati yung anak ko, pati yung mga nakakasalamuha ko sa buhay. Lahat yan, no? Collective effort nila, ano ako ngayon. That is why I'm very conscious of where I came from. Yes. I know paano ako naging ganito. Hindi ako yung sinasabi ko na I'm here because of myself. No. In fact, kalokohan na sabihin ko yan. Ang daming tumulong sa akin. So, napaka-ungrateful ko naman. So, I am a fruit of the collective efforts of people around me. And I'm very grateful for their support. And I'm very grateful for their efforts to make me who I am now. So, yun talaga yun. Kasi kung sasabihin ko na walang tumulong sa akin, unfair naman yan. Yeah. Lalo na yung mga supporters natin ngayon na nagpapagawa ng t-shirt, Oh, diba? yes, tarpaulin, Ang galing! para lang sa as even the stickers, ramdam na ramdam ko kahit Yes. nasa Mindanao, nasa Cebu, Kamsur, Wow. kahit sa Ilocos. Alam mo, gusto ko silang pasalamatan isa-isa pero madami kasi nagpapadala sa akin, sabihin nila, attorney, nag-download ako O, magkano ang paggawa mo dyan? Never mind, attorney. Galing. Never mind, nagpagawa They ko ng really dalawang help. t-shirt, They really help. nagpagawa ako ng maraming t-shirt. Galing. So sabi ko, ay, napakasarap. Yes. Napakasarap sa, They supporting you. Yeah. Supporting Yes. you. Really And serve. to go on and push with the At legit to, hindi yung katulad ng sinasabi ng iba na Paid gawa ng supporters Yes. ko ito, pero obviously, Sila Galing din sa kanila. Yes. ito talagang sila, pinapakita pa nila sa akin yung resibo ng pinagpagawa nila. Sabi ko, you don't have to show that to me. But they want to because happy Happy yung Yes. community namin Totoo. Attorney, going back a little dun sa judiciary thing na question. Nabanggit mo kanina na it's a big concern ng judiciary. Now, could you expound a little more kung bakit kailangan taasan ng budget ng judiciary? Alright. Kayo ito naman pala mabisang solusyon sa korupsyon. Okay. Ang pagtaas natin ng pondo ng judiciary ay para gumawa tayo ng maraming korte, mag-hire tayo ng maraming judges. Hindi ito para itaas ang sweldo nila. Okay. Although, mababa din ang sweldo ng mga judges. Grabe din, no? Yes, and to think na pinapatay sila dahil, alam mo, hirap na posisyon ng mga judges, kahit na anong gawin mo, may isang galit sa'yo Yes. Kasi laging dalawang party yes, yan may mananalo at matatalo. Kung True. abogado ka Yeah. ng isa at ikaw nanalo, happy ka. Yeah. Kung ikaw yung talo, malungkot ka. Pero ang judge, desisyonan mo man yan, Yeah. kahit perfecto yung decision mo ayon sa batas, sa konstitusyon, may isang magagalit sa'yo. Yeah. Ngayon, that being said, hindi natin dadalhin sa sweldo yung pagtaas natin ng pondo. Gagawa tayo ng mga courts. Alam niyo ba na ang dami-daming korte na bakante? Meron ako, this is a personal experience. Yung judge dito sa Quezon City, pinapadala pa nila sa Olongapo. Wow. Kasi walang silang judge doon. Tapos may judge sa Quezon City, dadalhin pa nila sa San Juan Talaga City. ba? San Juan nasa Metro Manila ka na, wala ka pang judges. Wala pa rin judge. So, konti lang ang Kulang-kulang judge. tayo. Walang happening, talagang it's happening, judge. Talagang Yes, nangyayari. kulang ang judges kasi, syempre yung Bakit iba, pala mas judge gusto kulang? nila na mag-private practice dahil mas mataas nga naman daw yung sweldo. Yes, Pero hindi so naman private. totoo, hindi naman lahat. No? Pero can you think kung ang sweldo ng isang judge, halimbawa lang, hypothetical, is nasa 120,000 per month. Yeah. Kung ikaw ay isang trial lawyer, ang annulment mo ay isang kaso 180,000.
ikaw ba mas pipili mo maging judge o mas pipili mo maging abogado? Siyempre, di. Oo. Di ba? So yung walang nag-judge, aside from the fact na ang hirap maging judge, you really have to be of proven competence, independence, probity, integrity. Mahirap maging judge. Napaka-strict ng pag-filter. Tapos minsan, matagal bago pumili kasi nga walang pondo eh. Yeah. No, kahit na may kakulangan dito sa court na to, since walang pondo, kahit na kailangan, ang gagawin na lang nila, kukuha na lang sila ng judge sa ibang lugar. Oh. Dadalhin na lang Kaya ganun ang nangyayari pala. Kaya sabi ko talaga, kailangan natin pondohan yan para magkaroon tayo ng mga courts and judges, mas bibilis yung kaso. At hindi lang for corruption sake ha, ang dami kong kakilala nakakulong na walang pampiyansa, pero inosente. Oh, yes. Di ba? Nalilinig natin. Yun nga yung kasabihan na ang pakong diretso na babaluktot. Di ba? Yun yung kasabihan. Di ba? Kasi, I mean, hindi naman kasalanan ni Judge yan dahil si Judge cannot prematurely judge the case. Kailangan tapusin muna niya yung ebidensya. Ang problema, sa sobrang tagal ng kaso, nabubulok sa sakulungan. Bakit nga po ba ang tagal? Kasi, can you imagine kung, halimbawa lang, no, sa isang court, 500 or 1,000 yung cases na naraffle doon. Halimbawa, malaki yung Quezon City. Napakalaki ng Quezon City. Ang laki ng community. Halimbawa, may 1,000 na case tayo dyan. Can you imagine the judge can only accommodate like 30 cases one day? Oh, wow. Next case, next case. Ang tagal. Kung yung 30 cases na yon, hindi mo alam kung matatapos pa lahat yun. Tama. Eh, paano kung matagal mag-cross-examine? Yes. Tama. Yung ano, hindi mo na pwede sabihin, oh, tama na yan ha, kasi ganyan. Eh, hindi Yeah. katotohanan ang hinahanap natin dito. Yes. That's one. Another thing, maraming mga witnesses. O, another thing, paano kapag nagkasakit, hindi naman natin masisisi. Yeah. Alam mo, ang dami kong kakilala mga judges. The first time they became judge, ang gaganda nila. 2 years, 3 years. Narag na. Talaga, narag na. Hindi mo lang pero. Narag. Oo. Dito sa Quezon City, ang daming mga gandang judges dyan. Wow. Okay. 2 years, 3 years, 5 years. Iba na. As in, nag-iiba talaga sila. Sobrang Na-adjust narag. nila yung- At saka laging may problema dyan yung may sakit si judge. Makikita mo naman kasi Yeah. bagsak talaga sila, no? Kasi Wow. can you imagine listening to people's problem? True. Like, Na-adapt nila yan. Yeah. yes, 10 kaso about rape, puro rape, drugs, drugs. Pagpatay, Yeah. hiwalayan, Negative bugbugan, ganyan. energies. Oo. Demandahan. Siyempre, pag may demandahan, may conflict, di ba? So, absorb ng mga judges yan, talagang matagal. So, ang resetting yan, say for example, halimbawa, 1,000. Ang next setting yan, 3 months from now, 4 months Wow. from now. Tagal. Eh, paano pag nawala ng gana yung witness? Hindi na sa detestigo. Hindi na Ay, rin mapakawalang mapapakita. sala Hanggang yung- sa nakapiyansa na yun. Yung mga nangyari sa mga, di ba, ang daming snatching, di ba? Yes. Ang snatch. Nahuhuli nila yung snatcher, pero hindi magdedemanda Walang yung nagkakaso. biktima. Yes. Kasi sasabihin nila, matagal ang kaso, sayang sa oras. Yun yung sabihin. Ayaw nila mag-accept. Ako nga nag-small claim na lang ako, attorney. Yung mga small claim na ganyan para matapos lang. Hindi. Yes. Yung karamihan sa mga may, yung kinasuhan mo, tatakas, aalis sa bahay nila. Tapos ang sheriff wala nang magawa, ayaw pa bigay yung kunin yung ganito, kunin. May ganun. Eh, may proseso eh. Oh. Hindi. Diba? May, nasa, di na yung batas eh. Pero may sheriff na, pero ayaw niya kunin yung gamit. Ay, hindi natin, kanya ba talaga? Kanya yung gamit ng mga anak. Eh. Kilala ko yun. Sabi mo na, attorney, based on my experience. Yes. May mga ganun attorney. Minsan na, naghihinala ako para sa sheriff, binibigyan ko. Hindi naman. Although may mga naririnig tayo na talagang mahirap mag-execute naman kasi talaga. Kasi Yeah, alam so mo, mahirap din execution. kasi na mag-execute ka. Ang nakuha mo hindi yung gamit ng taong binamanda mo. Eh di Oh. madudoble kaso ka naman yan. Pati Hindi. si sheriff. Baka sabihin na mo. Gamit niya sa bahay, gamit nga ng anak niya, hindi niya maibigay. Gamit ng anak niya eh. Oh, okay. Yan hindi natin alam dyan. Kasi ako, nagkaroon na ako ng problema na ganyan. Sabi ni sheriff sa akin, sure ba tayo na kanya yan? Eh, ayoko rin Hindi, wala siya talagang property, magaling. Oh, yun. Wala siya sa, minsan kasi yung mga sanay na, Marunong na talaga. Marunong na Walang talaga. properties, walang bahay, walang sasakyan, pero wala sa pangalan nila. pero Yeah. nagpaparent a car. Yan, Oh. yan ang mahirap dyan kapag wala sa pangalan. So, matalino din siya. Brainy. Brainy. Bihasa na siguro talagang yan Yes. ang palakaran. Minsan kasi kahit na nasa posisyon tayo na tama tayo, minsan yung kalaban mo talagang marunong. Oo. Salbahe. Kaya, Sa sobrang tagal ng panahon,
can think of so many ways to evade. Yes. Kaya nga, di ba sa Amerika, right there and then, di ba may mga napapanood tayo dyan, sasabihin, bibilis. anong kaso, ganyan-ganyan, o ikaw may problema, mag-issue ka na ngayon. Bakit mag-i sila? Yun nga din, bakit ang bilis? Bakit sa atin di magawa Yung yun? process nga. Yung process, kulang tayo kasi talaga. Ano bang kulang? Ano pang kulang? Eh, kumikita na nga kayo, sumisweldo kayo ng maganda. Ano ba yun? Ayan na. Pumasok ka na. Ayan na. Pumasok ka na, attorney. Pumasok ka na. Number 20 po. Alam niyo, sa totoo lang, hindi lang din lawyers ang kulang. Actually, as dentist, kulang din. Ang daming So, ang kulang. Marami. Kaya Kasi- ang healthcare natin, Yes. Kasi attorney, iba kasi nag-a-abroad Yes, na. correct. I was about to say that Yeah. mid-brain drain talaga tayo. yes. Yes. Kasi kawalan ng suporta ng gobyerno talaga. Yun, At dun saka tayo. yung ano natin as professionals na isupport tayo ng government, yun yung wala. That's why others go to different countries. Alam mo, mga kakilala ko, doctors dito, Mhm. hindi ko minamaliit I'm Yes. just saying, doctor dito pagdating ko mag-nurse. Ay, true yan. Dentist Reality yan. dito, pagdating Yes. sa Australia, dentist 8. Yes. Yes. Hindi ko minamaliit ang pagiging nurse as True. in sobrang taas ang tingin ko sa kanila. Yes. Hindi ko rin minamaliit ang dentist aid, Yes. pero hindi yun ang profession na ginusto mo. Tama. It's just so happen na mataas ang sweldo True. ng True. nurse or dentist aid. Yes. Practical lang. Totoo. Totoo. Practical lang Diba? sila eh, di Kasi ba? they want to survive. May family sila Yes, na buhay yes. sa Pilipinas. Because here in the Philippines, ang Wala hirap. eh. That's why, yun, sa amin din, we want to have our own voice pagdating sa dentistry side. Kasi sa totoo lang, sila talaga ang ngipin, lalo mga bata. Yung maaawa ka din talaga. Meron akong tanong, attorney. Pero ito kasi, halos na pag-usapan na natin, ano yung hakbang mo, ano yung gagawin mo, halos na sabi mo na, pero Pahuhin ko talaga yung benepisyo ng children with special needs. Yes. No? Kailangan mabigyan talaga sila ng free therapy and developmental assessment. And hindi lang yon, livelihood programs sa family nila. Kasi itong mga to, hindi naman sila nagmamakaawa eh. Actually, no, gusto lang nila na may, you know why? Una, nagbabantay kami ng anak namin. So bakit hindi mo sila bigyan ng trabaho Yeah. na kaakibat noong Yes. pag-aalaga? Alam mo, in other countries, in some countries, binibigyan ng government yung magulang ng incentive ng pera. Yeah. Kasi sila nag-aalaga sa mga anak nila na may Totoo. special needs. Why? Ang concept nun is, kasi mag-hire pa sila ng ibang tao. Why not sila na lang ang mag-hire for the benefit of the children? Yes. Bakit wala tayong gano'n dito? Yun nga. Hindi tayo nagmamakawa. Ang gusto lang natin, tamang livelihood programs. At hindi ito yung parang tupad or akap or ayuda. No, Yeah. trabaho ang hinihingi nila. Pero sana yung trabaho na kaakibat sa pangangailangan ng anak nila. Yes. Halimbawa, kung may magulang na may konti kaalaman naman, o bakit hindi mo bigyan ng scholarship para maging teacher aid Yes. sa mga bata na may special needs din? Yes. O hindi ba? Or hindi kaya naman, pag-aralin mo siya ng teacher ng na pwede sa mag-special education. Yes. Kasi gusto niya, nandun yung anak niya At eh. the same time, Yes. experience na niya, Experience. mas maibibigay Oh, niya yung 100%. Yes. Kaya ako gusto ko talaga trabahuin. Yan ang pinapangako ko. Second, yun nga, sa judiciary. At third, syempre, amendment ng family court kasi may mga pagbabago na tayo sa lipunan natin eh. Yes. Pero ang pinaka number one talaga yung sa benefits ng children experience. Yan, pwede mo sa akin isumbat yan dahil yan talagang advocacy ako. Yes. Yes. O, diba? ang ganda ng mga ganyang advocacy, Yes. no? Ganda yan. Tsaka hindi. I really love hearing yung mga advocacies mo, attorney. No? Pero this next question, in connection na sa binanggit ni Tess, na may baluktot na sistema. This question might be a little bit edgy. Okay, ako, kinakabahan ako dyan. Yan na. Isang pangkaba lang. Isang Yan. pangkaba. Isa pa ka pala, how can you make sure na hindi tayo kakainin ng maling sistema ng politika sa Pilipinas? Personally, Yes. well, first, may transparency. Makikita nyo naman, I'm very much willing to open my SALN kahit na without asking me. Kasi ang problema ngayon, sinasabi nila, bakit wala nagbibigay ng SALN? Hindi, sabi ng mga iba, hindi, nagpapasa kami ng SALN, pero hindi nyo pwedeng tignan. Hindi ba naman yun? Nagpapasa ka pa ng SALN na hindi naman pwedeng tignan. Yes. Kasi Okay. daw, Okay. ang dahilan nila is, wine-weaponize daw against them. Gagamitin daw ng taong bayan para idemanda sila. Hindi ba dapat yun ng purpose Yes. ng SALN na 100,000 lang ang pera mo nung umupo ka, ngayon Yes. 200 million na? Yes. Hindi ba dapat yun yan?
So that's first and foremost, I can, in fact, kahit na i-open yung bank account ko, may ito napakalit ng pera ko dyan. Second, kahit kailan wala akong bahid ng corruption because I've never been in public office. No, wala pa tayong nakatransaksyon dyan. So my money now, plus my sweldo, plus my advocacy, my small business, may malit akong paupahan, yun lang ang pera ko. Third or fourth, yung people around me are the ones who would actually police my actions. Sabi ko nga, I am the fruit of the collective efforts of people around me. Kilala ako ng tao. So alam nila, pag may nag-iba sa'yo, bobodsakin ka talaga nila. Alam mo, before I run, I have to convince my family. Ang mga tsohin ko, pinsan ko, mga abogado yung mga yan, well-respected sa field nila. Pag ako may ginawang kalokohan, sila yung unang bobodsak sa akin. Okay. Hirap na hirap kaya ako tumakbo just to convince my family for me to run. Kasi sasabihin nila, teka, paano anak mo? Sino mag-aalaga niyan? O sino yung ganito? Eh di mo open kami lahat. I am risking them. So, you can, I'm short of open book, you can always check kung ano yung activities ko. So, hindi tayo kakainin ng sistema kasi hindi naman po tayo traditional politicians na ginawa natin yung pangkabuhayan showcase. Diba? Yung iba kasi ginawang pangkabuhayan showcase, di ba? Okay, anong gusto mo ngayon? Okay, senador. O next time, congressman. Next time, mayor ka na naman. Si attorney, no? Marami siya ngayong mga quotable na terms, no? Alam na this. Alam na this. SOP. Hindi niya ko yun yung kabuhayan showcase. Kabuhayan showcase. Diba? Kasi makikita mo naman diba? Diyan na sila yumaman, diyan na sila, tapos ito pa, iba matatawa ka, sasabihin nila, bagong politika, teka lang, 30 years ka na dyan anong bagong politika? 30 years ka na, di ba? Yes. So, makikita nyo doon yung trend na talagang niloloko lang yun yung tao. Eh ako wala akong panloloko sa inyo because everything is based on my advocacy, it is based on solid platform, at verifiable. So, hindi tayo kakain ng sistema at hindi ako magpapakain sa sistema. Kasi, what's the point? After this, I would still be a lawyer and a teacher after that. You still have a profession? Yes, I have a life after. Pag nagawa natin itong platform na to, I still have a life after this. At, sabi ko nga, ang daming, simulang tumakbo ko sa village namin, alam ko saan ako nakatira. Hindi ako nakatira sa some upscale condominium na ang daming bantay, o doon may kakilala akong 3 senators. Na gano'n. Na gano'n, nasa upscale condominium. No? Kasi may mga sidelines tayo dyan na minimit tayo mga kliyentes. Sabi ko, si Senator Rina, dito ba siya nakatira? Oo, may 3 unit yan dito. Oo, magkano isang unit dito? 60 million. Wow. So, may mga gano'n eh. Alam mo, sa profession natin, may mga chismis na masasagat. True. So, ako lang gano'n. Alam nila kung saan ako nakatira. Pati yung mga palaro ng anak ko. And I bet your life is an open book, diba? Yeah. I guess. Much as I would want to close it, talagang bumubuka eh. Bumubukas talaga. Bumubukas talaga. Kasi you're parte yan ng public service. nasa social media na ngayon. Yes, napaka-open na. Di ba? Kinakabahan nga ako. Baka yung mga pictures ko nung bata ako na ibang-ibang. Nakikita. Ito kayo, gusto ka na, attorney, oh. Stock ko na Di siya. ba uso-uso yung mga bata tayo, pipicturean ka na habang kumakain ng magulang. It happens. It's may mga libag. Sunugin mo yung mga yan. Sunugin mo yung mga litrato ko na yan dahil mapapahiya tayo sa buong mundo. Totoo yan. Kasi wala kang magagawa eh. May social media na eh. At saka pag in-upload dyan, tinagkalagot. Pero attorney, kung kilala ka naman nila at makikilala ka ngayon ng mga viewers natin, ang puso nila nasa iyo. Yes. Thank you. Sana, alam mo, sa paulit-ulit ko sinasabi, ang pagkakaroon ng kamag-anak na may special needs, hindi dapat kaawaan. No? Dapat natin silang tulungan, paglingkuran natin sila. Huwag natin silang kaawaan. Because napaka-pangit naman na gano'n na nga yung sitwasyon nila, awa lang yung binibigay natin. No? Barya lang yung binibigay natin. Kasi pag sinabi mong awa, pwede mong tanggalin yan bukas, pwede mong tanggalin yan next week. Pero kapag may batas na talagang para sa kanila, wala silang magagawa dyan. Whether they like it or not, they have to release. Wala na makakatanggal kasi batas. Yes, that's the goal.